Anumang maisip at mapaniwalaan ng tao, kaya niyang makamtan. Parang labis-labis, hindi ba? Halos imposibleng paniwalaan. Ngunit kung ang pahayag na iyon ay umantig sa iyo, ito ay dahil mayroong isang bagay sa iyong kalooban na hindi pa lubos na naintindihan ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya, pag-isip, at maging ng simbolismo ng Biblia tungkol sa kasaganaan. Sa Biblia, ang pananampalataya ay lumilitaw bilang panimulang punto ng lahat ng tagumpay. Sinabi ni Jesus na kung tayo ay magkakaroon ng pananampalatayang singlaki lang ng butil ng mustasa, kaya nating igalaw ang mga bundok. At pinagtibay ni Napoleon Hill ang mismong ideyang ito, na nagpapatunay na ang pananampalataya ang pinagmulan ng lahat ng kayamanan. Nakakaintriga kung paano ang dalawang tila magkaibang mundo, ang espiritualidad ng Biblia, at ang mga pag-aaral sa tagumpay at kasaganaan, ay nagtatagpo sa mismong prinsipyo na ito. Kung walang pananampalataya, walang pag-unlad. Kung walang pananampalataya, anumang pangarap ay namamatay habang bata pa. Isipin kung ilang beses ka nang sumuko sa isang bagay bago pa man subukan. Ilang kamangha-manghang proyekto ang nanatili lang sa papel dahil naisip mo, paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung ako ay mabigo? Paano kung ako ay malugi? Ang ganitong uri ng pag-iisip ay isang tahimik na lason. Ito ang pagdududang lumulumpo, ito ang kawalan ng seguridad na pumipigil sa milyon-milyong tao na gawin ang unang hakbang patungo sa buhay na tunay nilang ninanais. Sino ang hindi pinalampas ang isang oportunidad dahil sa takot na malantad, sa takot na marinig ang ihindi, o sa takot na walang kasiguraduhan ng tagumpay? Si Napoleon Hill, noong siya ay isa pang hindi kilalang binata, ay natagpuan ang kanyang sarili sa mismong sangandaang ito. Inatasan siyang interviewin si Andrew Carnegie, ang pinakamayamang tao sa Estados Unidos noong panahong iyon. Naghahanap si Carnegie ng isang tao upang ibunyag ang mga sikreto ng kayamanan sa mundo, ngunit una, nagsagawa siya ng pagsubok. Tinanong niya kung magkakaroon ba si Hill ng lakas ng loob na ialay ang 20 taon ng kanyang buhay sa pag-aaral na ito, nang walang kasiguraduhan ng agarang kapalit. Isipin ang bigat ng desisyong iyon, 20 taon ng sakripisyo, nang walang pangako ng seguridad sa pananalapi. Tanging may pananampalataya lamang na, sa huli, ang lahat ay magiging sulit. Marami ang umurong, ngunit sinabi ni Hill ang desisyong ito na magtiwala sa hindi nakikita ay nagpabago sa kapalaran hindi lamang ng kanyang buhay, kundi ng milyon-milyong tao na naapektuhan kalaunan ng kanyang mga libro. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang kawalan ng takot. Ito ay nangangahulugang kumikilos sa kabila nito. Ilang tao ang nagtatrabaho ng maraming taon sa mga trabahong hindi nila gusto, nakakulong sa mga nakasanayang gawain na umuubos ng kanilang enerhiya, dahil lang sa hindi sila naniniwala na kaya nilang bumuo ng isang bagay na mas mahusay. Nakontento sila sa kaunti dahil kulang sila ng sapat na pananampalataya upang maniwala na mas marami silang nararapat. Ito ay hindi lamang tungkol sa ambisyon, kundi sa tiwala sa sarili, pananampalataya sa Diyos, at tiwala na ang mundo ay makapag-aalok ng higit pa sa araw-araw na pamumuhay. At narito ang punto, kapag tunay kang naniniwala, ang iyong isip ay nagsisimulang maghanap ng mga daan. Napatunayan na ito ng agham. Ipinapahiwatig ng psikolohikal na pananaliksik na ang mga individual na may mataas na antas ng optimismo at pananampalataya sa kanilang mga layunin ay mas matatag sa harap ng mga pagsubok at mas malamang na makatuklas ng mga malikhaing solusyon. Para bang ang utak ay nakaprograma upang makakita ng mga oportunidad na dati ay hindi nakikita. Binubuksan ng pananampalataya ang iyong mga mata. Ngunit paano mo isasalin ang teoryang ito sa praktika? Ang unang hakbang ay simple, ngunit makapangyarihan. Sa susunod na 7 araw, sa tuwing lilitaw ang isang ideya, huwag itong pigilin ng mga kaisipan ng pagkabigo. Isulat ito. Gawing maliit na aksyon ang ideyang iyon. Kung pinag-isipan mong magsimula ng negosyo, gawin ang unang hakbang sa pamamagitan ng pagsuri sa pamilihan. Kung naisip mong pagbutihin ang iyong buhay pinansyal, gawin ang unang hakbang sa pamamagitan ng pagbukas ng spreadsheet at pagtatala ng iyong mga gastos. Ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala, ito ay paniniwala at pagkilos. Pinapatunayan ito ng malalaking pangalan sa kasaysayan. Si Walt Disney, halimbawa, ay tinanggal sa isang pahayagan dahil sinabi nilang kulang siya sa pagkamalikhain. Isipin kung naniwala siya sa kasinungalingang iyon. Ang kanyang pananampalataya sa kanyang sariling pananaw ang nagbigay daan sa isa sa pinakamalaking imperyo ng entertainment sa mundo. At ilan sa atin ang sumuko sa isang bagay dahil may nagpawalang saysay sa ating ideya.
Marahil maging ang malalapit na kakilala na, nang walang masamang intensyon, ay nagtanim ng pagdududa sa ating mga puso. Ang pananampalataya ay isang gawa ng tapang. Ito ay ang pagtingin sa iyong sarili at pagsasabing, kahit walang ibang naniniwala, ako ay naniniwala. Ito ay ang pagtingin sa unahan, kapag ang lahat sa paligid ay tila madilim, at paggawa ng unang hakbang nang hindi pa nakikita ang buong daan. Ang kawili-wili ay hindi kailanman ipinapangako ng Biblia ang kawalan ng hirap. Ipinapakita nito na ang pananampalataya ang gatong upang harapin ang mga desyerto at makarating sa lupang pangako. At iyan mismo ang natuklasan ni Hill sa buong buhay niya. Ang mga pinakamatagumpay na tao ay hindi yung mga hindi kailanman nakaranas ng takot, kundi yung mga piniling kumilos sa kabila nito. Kaya, kung nanakaw ng pagdududa ang iyong mga pangarap, kung nilumpo ka ng takot, tandaan na ang pananampalataya ang pundasyon ng lahat. At hindi ito kailangang maging isang higanteng pananampalataya. Kailangan lang nito na maging taos puso, matatag upang makagawa ng isang maliit na hakbang ngayon. Dahil ang maliit na hakbang na iyon, na inulit ng hindi mabilang, ang nagbubuo ng isang buong buhay ng mga tagumpay. Ang disiplina ay isa sa pinakamakapangyarihang prinsipyo pagdating sa kasaganaan. Ang Biblia mismo ay nagtuturo na sa bawat pagpapagod ay may pakinabang, ngunit ang pagsasalita lamang ay humahantong sa kahirapan. Hindi sapat ang basta na lang mangarap, magplano, o magsalita tungkol sa kung ano ang nais mong makamtan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nakakarating sa kanilang layunin at ng mga nananatili sa parehong lugar ay ang kakayahang mapanatili ang pagiging pare-pareho, kahit na nawawala na ang simulaing sigla. Nilinaw ni Napoleon Hill sa kanyang mga pag-aaral na ang disiplina ang tulay na nag-ugnay sa ideya at sa resulta. Isipin kung ilang proyekto ang iyong sinimulan ng may sigla, ngunit iniwan sa kalagitnaan. Ilang diet ang hindi natapos, ilang kurso ang binili, ngunit hindi kailanman natapos, ilang negosyo ang pinangarap, ngunit hindi kailanman inilunsad. Ito ang larawan ng karamihan sa mga tao, hindi sila nabibigo dahil sa kakulangan ng talento o katalinuhan, kundi dahil hindi nila kayang panatilihin ang disiplinang kailangan upang makita ang mga resulta na magkakatotoo. At ang disiplina, salungat sa paniniwala ng marami, ay hindi likas, ito ay isang muskulo na lumalakas sa araw-araw na pagsasanay. Puno ang kasaysayan ng mga halimbawa ng mga tao na nagkaroon ng lahat at nawala ito dahil lang sa nabigo silang ilapat ang prinsipyong ito. Si Mike Tyson, halimbawa, ay nakatipon ng mahigit $300 milyong sa kanyang karera sa boxing, ngunit ang kakulangan ng disiplina sa pananalapi ay nagdulot ng kanyang pagkabangkarote. Ang issue ay hindi talento, dahil marami siya niyon, kundi ang kawalan ng pare-parehong gawin na sana ay nagpanatili sa kanya sa landas ng kasaganaan. Ito ay buhay na patunay na ang disiplina ay hindi opsyonal, ito ay mahalaga. At kapag sinasalamin natin ang ating sarili, madaling makita kung paano sumasanib ang kakulangan ng disiplina sa pang-araw-araw na buhay. Sino ang hindi nangako na magtitipid at, sa pagtatapos ng buwan, ay nalamang ginastos niya ito sa maliliit at walang kabuluhang bagay? Sino ang hindi nanumpa na mag-aaral siya araw-araw, ngunit ipinagpaliban ito hanggang bukas, nang paulit-ulit hanggang sa nawala na lang ang ugali? Ito ang realidad para sa milyon-milyong tao, at dito mismo nagiging puntong nagbabago ang lahat ang disiplina. Pinapatunayan ng mga siyentipikong pag-aaral na ang mga disiplinadong individual ay, sa pangkalahatan, mas masaya at mas masagana. Isang pag-aaral na inilathala ng Journal of Personality ang nagpahiwatig na ang mga individual na may mas malaking kontrol sa sarili ang nagbabalita ng mas mataas na antas ng kasiyahan sa buhay. Ito ay dahil ang disiplina ay hindi lang tungkol sa pera o trabaho, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan sa sarili, at ang kapangyarihang iyon ay nagdudulot ng kapayapaan, seguridad, at isang malalim na pakiramdam ng katuparan. Natutunan ito ni Napoleon Hill ng praktikal sa buong buhay niya. Sa mga taon na nagtrabaho siya sa proyektong iminungkahi ni Andrew Carnegie, kinailangan niyang panatilihin ang isang matinding gawain ng pag-aaral, panayam, at pagsusulat, kadalasan ng walang natatanggap na kapalit. Iyon ay mga taon ng tahimik na dedikasyon, kung saan walang pumapalakpak at walang kumikilala sa kanyang mga pagsisikap. Disiplina ang nagpanatili sa kanyang matatag, kahit na malayo pa ang mga resulta. At ito mismo ang halimbawang nagpapakita na ang disiplina ay mas makapangyarihan kaysa sa panandaliang motibasyon. Ngunit paano ito mailalapat ng praktikal? Isang simpleng paraan ay ang pumili lamang ng isang lugar sa iyong buhay pinansyal at bumuo ng isang maliit na pang-araw-araw na ugali. Kung ang iyong pinaglalabanan ay ang sobrang paggastos, itala ang lahat ng iyong gastos,
kahit ang pinakamaliit, sa loob ng 30 araw. Ang ugaling ito ay naglilinang ng kamalayan at nagbibigay daan para sa mas malalim na pagbabago. Kung ang iyong hamon ay pamumuhunan, magtabi ng tiyak na halaga, gaano man kaliit, at ilapat ito bawat buwan. Hindi gaanong mahalaga ang halaga kaysa sa pagiging pare-pareho. Ang sikreto ay ang nasasanay ang utak sa pag-uulit, at kung ano ang tila imposible sa simula ay nagiging otomatiko sa paglipas ng panahon. Ang disiplina ay maaaring tila mahirap sa simula, ngunit ito ay nagdudulot ng pangmatagalang kalayaan. Ito ay tulad ng atleta na nagsasanay araw-araw upang makamit ang tagumpay. Bawat pag-uulit ay maaaring nakakapagod, ngunit ang pagkakapundar ng mga ito ang nagbubuo ng tunay na kaluwalhasyan. At kapag tiningnan mo ang iyong pinansyal, profesional, o personal na buhay, ang kaparehong patakaran ang nalalapat. Ang kalayaan ay umiiral lamang kung saan umiiral ang disiplina. Kung nakikilala mo ang iyong sarili sa pakikibaka laban sa kawalan ng pagiging pare-pareho, narito ang isang makapangyarihang hamon: pumili ng isang maliit na aksyon na may kaugnayan sa iyong pera, pagtitipid ng porsyento, pagsubaybay sa gastos, o pag-aaral ng isang partikular na paksa, at panatilihin ang aksyong iyon araw-araw sa loob ng 30 magkakasunod na araw. Maaaring tila walang halaga, ngunit ito ang uri ng ugali na ganap na makapagpapabago kung paano mo pinamamahalaan ang pera. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nagsisimula sa malalaking tagumpay, kundi sa maliliit, disiplinadong aksyon na inuulit sa paglipas ng panahon. Sa Biblia, ang kwento ni Jose sa Ehipto ay nakatayo bilang isa sa pinakadakilang patunay ng kapangyarihan ng pananaw. Binigyang kahulugan niya ang mga panaginip ng Faraon at nagawa niyang gawing estratehiya ang 7 taon ng kasaganaan na magsusustento sa buong bayan sa 7 taon ng taggutom. Ang kakayahang makita lampas sa kasalukuyan ang naghihiwalay sa mga basta na lang nabubuhay mula sa mga nagtatayo ng pamana. Lubos na naintindihan ito ni Napoleon Hill nang sinabi niya na ang isang layunin ay pangarap na may taning. Ang pananaw ay ang kumpas na nagtuturo ng enerhiya, pagsisikap, at maging ng pananampalataya. Kung walang pananaw, ang trabaho ay nagiging paulit-ulit na lang, at ang buhay ay nagiging isang walang saysay na siklo. Maraming tao ang nabubuhay sa ganitong paraan, nakakulong sa mga nakasanayang gawain na tila walang patutunguhan. Walang humpay silang nagtatrabaho araw-araw, ngunit pakiramdam nila'y wala silang naiusad o nararating. Para itong pagtakbo sa treadmill, napapagod ka, pinagpapawisan, nagpapakahirap, ngunit sa huli, nananatili ka lang sa isang lugar. Ito ang katotohanan para sa milyon-milyong individual na, dahil sa kakulangan ng malinaw na pananaw, ay nagiging alipin ng kasalukuyan. Parehong sinasang-ayunan ng Biblia at ni Hill ang isang mahalagang punto: kapag walang pananaw, nagdurusa ang mga tao, at kapag walang layunin, nawawala ang enerhiya. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ng pananaw sa modernong mundo ay si Steve Jobs. Nang ipahayag niya ang kanyang hangarin na maglagay ng computer sa bulsa ng bawat tao, marami ang nagtawa, iniisip na ito ay lubos na kabaliwan o imposibleng mangyari. Gayunpaman, ang pananaw na ito ang nagluwal sa iPhone at nagtulak sa Apple upang maging isa sa mga pinakamahalagang kumpanya sa planeta. Ang pananaw ay nagtatayo ng katatagan laban sa pagdududa ng iba. Nagsisilbi itong panloob na lakas na nagpapanatili sa iyong matatag kapag ang lahat ay nagsasabing imposible ito. At iyan ang eksaktong dahilan kung bakit ang mga taong may pananaw ay maaaring magbigay inspirasyon sa marami, dahil nakikita nila ang hindi nakikita ng iba. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang mga individual na nagtatatag ng malinaw na layunin ay may mas malaking posibilidad na makamit ang tagumpay. Ipinakita ng pananaliksik na inilathala ng Harvard Business Review na ang mga profesional na nagtatala ng kanilang mga layunin at nagtatakda ng mga deadline ay mas malamang na makamit ang mga resulta kaysa sa mga nag-isip o nag-uusap lamang tungkol dito. Nangyayari ito dahil, kapag binibigyan natin ng konkretong anyo ang isang pananaw, nagsisimulang gumana ang ating utak upang pagsilbihan ito, tinutukoy ang mga pagkakataon, sinasala ang impormasyon, at bumubuo ng mga koneksyon na hindi pa umiiral dati. Direktang naranasan ito ni Napoleon Hill. Nang tanggapin niya ang hamon ni Andrew Carnegie, kinailangan niyang bumuo ng pangmatagalang pananaw, ang interbyuhin ang daan-daang matagumpay na kalalakihan at kababaihan at, mula sa mga panayam na iyon, tipunin ang isang paraan para makamit ang yaman. Isipin mong nabuhay ng maraming taon kasama ang pananaw na ito, nang hindi pa nailalathala ang libro, hindi sigurado kung tatanggapin ba talaga ito, nang walang anumang garantiya ng agarang pinansyal na kita. Ang pananaw ang nagpanatili kay Hill na matatag, kahit na tila walang nangyayari.
Ang kalinawang ito ang nagtulak sa kanya upang baguhin ang mga taon ng pag-aaral tungo sa isa sa mga pinaka-impluwensyal na gawa sa mundo tungkol sa tagumpay, Think and Grow Rich. At kapag isinasaalang-alang natin ang praktikal na aplikasyon nito, hindi maiiwasan ang tanong, ano ang iyong pananaw? Talaga bang alam mo kung saan ka patungo o nagpapatakbo ka lang sa autopilot, naghihintay na mangyari ang buhay? Kung malabo ang iyong sagot, oras na upang isulat ito. Kumuha ng isang pangarap, isa lang, at magtakda ng deadline para makamit ito. Hindi ito kailangang maging napakalaki, maaaring ito ay ang pagbabayad ng utang sa loob ng 1 taon, pagbuo ng pinansyal na reserba sa loob ng 2 taon, o pagsisimula ng negosyo sa loob ng 6 na buwan. Ang mahalaga ay gawing malinaw na layunin ang pangarap na ito. Dito nagsisimulang magkaroon ng hugis ang imposibleng bagay. Kung walang pananaw, nasasayang ang oras sa mga paglihis. Sa pananaw, nagkakaroon ng kahulugan ang bawat maliit na kilos. Ang kursong iyon na tila isa lamang obligasyon ay nagiging hagdanan na patungo sa susunod na antas. Ang tila walang kwentang pagtitipid na iyon ay nagiging isang ladrilyo sa isang malaking gusali. Nagbibigay ng layunin ang pananaw at ang layunin ang nagpapatuloy sa anumang paglalakbay. Ipinapakita ng Biblia sa pamamagitan ng kwento ni Job na kahit sa harap ng pinakamalaking pagkalugi, ang pagtitiyaga at katatagan ay maaaring magbago ng mga trahedya tungo sa mga bagong simula. Nawala kay Job ang kanyang pamilya, mga ari-arian, at kalusugan, ngunit pinanatili niya ang kanyang pananampalataya at, sa huli, nakatanggap ng doble sa nawala sa kanya. Katulad nito ang pananaw ni Napoleon Hill sa buhay nang sabihin niya na ang bawat pagsubok ay may kasamang binhi ng katumbas na benepisyo. Ang pahayag na ito ay nagbubunyag ng katotohanang madalas mahirap tanggapin. Ang mga sandali ng sakit ay hindi ang katapusan, kundi ang mayamang lupa kung saan maaaring mamulaklak ang mga bagong pagkakataon. Sino ba ang hindi nakaranas ng sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay gumuguho ang iyong buong mundo? Isang hindi inaasahang pagtanggal sa trabaho, ang pagtatapos ng isang relasyon, isang utang na nagdudulot ng gabing walang tulog, o maging mga problema sa kalusugan na bumabaliktad sa buhay. Sa mga panahong iyon, ang unang reaksyon ay ang maniwala na wala ng paraan para makaalis. Ngunit sa mismong oras na iyon lumilitaw ang pagkakataong muling likhain ang sarili. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga bumabangon at ng mga nananatiling nakahandusay ay nakasalalay sa kakayahang tumingin sa pagsubok at magtanong, ano ang matututunan ko rito? Anong lakas ang hindi ko pa nadiskubre sa loob ko na ngayon lamang lilitaw? Malinaw na naranasan ito ni Napoleon Hill noong Great Depression, isang panahon na minarkahan ng laganap na kawalan ng trabaho, pagkalugi ng mga negosyo, at kolektibong kawalan ng pag-asa. Matapos maitatag ang kanyang karera bilang isang tagapagsalita, natagpuan niya ang sarili sa matinding kahirapan sa pinansyal, nang walang pag-asa. Isang madilim na gabi, seryoso niyang pinag-isipan ang pagsuko sa buhay mismo. Isipin ang eksena, isang lalaki na nag-aral ng mga sikreto ng tagumpay sa loob ng mga dekada, ngayon ay lubos na natalo ng kabiguan at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa mismong sandali ng matinding sakit na iyon may nangyari. Natuklasan ni Hill ang isang bagong lakas sa loob niya, ang determinasyon na baguhin ang kanyang pagdurusa sa isang mensahe. Muli siyang nagsimulang magbigay ng lektura, nagsimulang muling magsulat, at mula sa panahong ito ng krisis, lumabas ang mga aral na nagbago ng milyon-milyong buhay sa buong mundo. Imposibleng hindi maramdaman ang pagkamangha sa pagkaalam na, kung sumuko siya noong gabing iyon, hindi natin marahil nakilala ang kanyang gawa. Kinukumpirma din ng agham na ang katatagan ay isang mahalagang salik para sa kapakanan. Ipinapakita ng pananaliksik sa positibong psikolohiya na ang mga matatatag na individual ay hindi lamang mas mabilis na nakakabangon mula sa mga krisis, kundi madalas ay lumalabas na mas matatag mula rito. Natututo silang muling bigyang kahulugan ang mga pangyayari, upang tingnan ang kabiguan hindi bilang katapusan, kundi bilang bahagi ng proseso. Ito ang tinatawag ng Biblia na pagtitiyaga at ang tinukoy ni Hill bilang pagkakataon na nakabalatayo. Kapag isinasaalang-alang natin ang mga halimbawa sa totoong buhay, imposibleng hindi isipin si Oprah Winfrey. Ipinanganak siya sa matinding kahirapan, dumanas ng pang-aabuso noong pagkabata, at naharap sa pagtatangi sa buong paglalakbay niya. Lahat ay nagpahiwatig na ang kanyang kwento ay magiging isa sa kabiguan, ngunit pinili niyang bumangon. Ginamit niya ang bawat sakit bilang panggatong, at ang kanyang katatagan ang nagpabago sa kanya upang maging isa sa mga pinaka-impluwensyal at pinakamayaman na kababaihan sa mundo. Ang sana'y naging dahilan ng kanyang pagbagsak ay naging pundasyon ng kanyang lakas.
Ngunit paano natin ito mailalapat sa praktikal na paraan? Isang mabisang ehersisyo, kapag nahaharap sa anumang kahirapan, ay ang huminto at sumulat, ano ang nakatagong aral dito? Ang simpleng tanong na ito ay naglilipat ng focus mula sa sakit patungo sa potensyal para sa paglago. Kapag sinasanay mo ang iyong isip na maghanap ng kahulugan, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, hindi nawawala ang sakit, ngunit nagbabago ito tungo sa pagkatuto. At ang naipon na pagkatutong ito, sa paglipas ng panahon, ay bumubuo ng panloob na lakas na walang krisis na makakasira. Ang katatagan ay hindi nangangahulugang pasibong pagtanggap ng mga problema, kundi ang pagharap sa mga ito ng may tapang, alam na mayroong umiral na lampas pa sa panandaliang sakit na iyon. Ito ay isang kilos ng aktibong pag-asa, ng pagbangon ng maraming beses hanggat kinakailangan. Ang mga natututong maging matatag ay natutuklasan na maging ang pinakamasamang araw ay maaaring maging binhi para sa mas mabuting kinabukasan. Ito ang kakayahang hindi sumuko ang nagpapaiba sa mga nananatiling nakahandusay mula sa mga, kahit sa dilim, ay nakakahanap ng landas patungo sa liwanag. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang bibig ay nagsasalita kung ano ang puno ng puso, at binigyang diin ni Napoleon Hill na hinuhubog ng mga kaisipan ang realidad. Mayroong kapangyarihang magpabago sa kung paano natin ginagamit ang ating mga salita at kaisipan. Sila ay parang mga binhi na itinatanim natin araw-araw, maaari silang mamulaklak tungo sa kasaganaan o maging damo na pumipigil sa ating mga pangarap. Ang patuloy mong iniisip at sinasabi ay hindi lamang refleksyon ng iyong buhay, kundi isa ring salik na humuhubog sa landas na iyong tinatahak. Ilang beses mo nang sinabi sa iyong sarili ang mga parirala tulad ng, hinding-hindi ako makakaalis sa utang, hindi para sa akin ang pera, o, ang mga mayayaman ay yumayaman lamang sa pamamagitan ng pagsasamantala sa iba. Ang mga kaisipang ito ay tila hindi nakakapinsala, ngunit nagsisilbi silang self-fulfilling prophecies. Kung naniniwala kang hindi ka kaya, kikilos ka alinsunod sa paniniwalang iyon. Iiwasan mo ang mga pagkakataon, sasabotahehin ang sarili, at tatanggap ng mas mababa sa nararapat sa iyo. Para bang isinasara ng iyong isip ang mga pinto, bago mo pa man subukang buksan ang mga ito. Natutunan ito ni Napoleon Hill nang mapagtanto niya na ang pinakamatagumpay na mga taong kanyang kinapanayam ay mayroong isang bagay na magkakapareho. Pinoprotektahan nila ang kanilang mga iniisip at tumanggi na magbigay daan sa mga paniniwala ng kabiguan. Si Andrew Carnegie, halimbawa, ay nagsabi na ang positibong pag-isip ay mas mahalaga kaysa sa ginto, dahil ang ginto ay maaaring mawala, ngunit ang isang ideyang sinusuportahan ng tamang paniniwala ay maaaring makabuo ng walang hanggang yaman. Isinabuhay ni Hill ang katotohanan ito nang, sa mga sandali ng kahirapan sa pinansyal, ay inulit niya ang mga pagpapatibay ng tapang sa sarili, kahit na ang lahat sa paligid niya ay sumisigaw ng kabaligtaran. Ito ang ehersisyo sa pag-isip na pumigil sa kanya na sumuko. Isang mabisang halimbawa ay ang kay Jim Carrey. Bago ang kanyang kasikatan, sinulatan niya ang kanyang sarili ng tseke para sa halagang 580 milyong piso, may petsa na ilang taon sa hinaharap at itinago ito sa kanyang pitaka. Ilang taon ang lumipas nang siya ay gumanap sa matagumpay na mga pelikula, ang eksaktong halagang iyon ang naging karaniwan niyang bayad. Ito ay isang simbolikong paraan upang panatilihin buhay ang paniniwala na posible ito, kahit na walang anumang senyales na ito ay maaaring maging katotohanan. Ngunit mayroon ding mga halimbawa kung paano maaaring sirain ng mga negatibong salita ang mga kapalaran. Si Amy Winehouse, isang mang-aawit na may pambihirang talento, ay hayagang nagsalita tungkol sa kanyang sariling pagkasira, ang kanyang kawalan ng paniniwala sa sarili, at maging paulit-ulit na kinanta na ayaw niya ng tulong. Sa malungkot na paraan, ang mga salitang ito ay naging refleksyon ng kanyang maikli at trahedyang buhay. Ipinapakita nito kung paano tayo maaaring gabayan ng ating sinasabi at iniisip pataas o pababa. Ang paglalapat ng prinsipyong ito sa pang-araw-araw na buhay ay maaaring mas simple kaysa sa lumilitaw. Palitan ang mga parirala na sumisira sa sarili ng mga pagpapatibay ng lakas. Sa halip na sabihin, hinding-hindi ako makakapag-ipon ng pera, sabihin, natututo akong pamahalaan ng mas mahusay ang aking pananalapi. Sa halip na ipilit, malas ako sa trabaho, ulitin, bumubuo ako ng mga pagkakataon para lumago. Ang pagbabagong ito sa wika ay maaaring tila maliit, ngunit lumilikha ito ng bagong mental na realidad, at ang bagong mental na realidad ay nagtataguyod ng mga bagong pag-ugali. Narito ang isang praktikal na hamon, sa susunod na 21 araw, bigyang pansin ang mga pahayag na paulit-ulit mong sinasabi sa iyong sarili tungkol sa pera, trabaho, at tagumpay.
Sa tuwing may mahuhuli kang negatibong pag-isip, isulat ito at balangkasin muli ng positibo. Ang ehersisyong ito ay sasanayin ang iyong isipan na baguhin ang nakasanayang takbo at magtanim ng binhi ng kasaganaan. Sa huli, ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig at ang mga kaisipang iyong nililinang ay hindi lang salamin ng buhay na mayroon ka, kundi mga kasangkapan para itayo ang buhay na iyong ninanais. Kung ang Biblia ay nagpapakita na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at sinasabi ni Napoleon Hill na ang mga kaisipan ang nagtatakda ng iyong kapalaran, kung gayon, nasa iyo ang pagpili kung ano ang iyong itatanim araw-araw. Takot o kasaganaan, kabiguan o kasaganahan. Dahil ang bunga, maaga o huli, ay palaging lumilitaw. Lahat ng landas patungo sa kasaganaan, maging sa pamamagitan ng pananampalataya, disiplina, pananaw, katatagan, o ang paraan ng ating pag-isip at pagsasalita, ay nagsisimula sa loob natin. Hindi ang panlabas na kalagayan ang nagtatakda kung gaano kakalaki maaaring lumago, kundi ang iyong pinaniniwalaan, ipinagtatanggol, at isinasagawa araw-araw. At iyan ay isang pagpili na tanging ikaw lang ang makagagawa. Ang susunod na video ay lumalabas na sa iyong screen. Sa loob nito, akyat ka sa isa pang hagdan ng karunungan, uunlad upang maging 1% mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Maraming salamat sa iyong pagiging kasama ko, at magkita tayo sa susunod na video.